Hapon po sa ating lahat na nandito. Sige po, tayo po ay tumayo na po. At sige, pwede bang palakpakan natin si Lord sa hapong ito? Come on. Yung pinakamalakas sa palakpak. Bigay po natin sa ating Panginoon. Come on, He deserves it. Naririnig tayo ng Diyos because He's alive. Come on. Hallelujah. Thank you, God. Yes, Lord, you are not dead. You are surely alive, oh God. Come on, church. Let's celebrate. Let's rejoice in our God. Sa araw na ito. Hallelujah. Yes, oh Lord, you're alive. Hey. Thank you, Lord, my God. Come on, everyone, we sing. Let love explode and bring the dead to life. A love so bold to see a revolution somehow. Let love explode and bring the dead to life. A love so bold to see a revolution somehow. Now I'm lost in your freedom. In this world I overcome. My God's not dead, He's surely alive. He's living on the inside. God's not dead, He's surely alive, and He's living on the inside. He's roaring. Come on, people of God. You are roaring, Lord, like a lion. Come on, everyone, hope arise. Let hope to make the darkness hide. My pain is dead, I need a resurrection. One more time, say, let hope arise and make. Oh God, my faith is dead, I need a resurrection. We say, now I'm lost in your freedom. In this world I overcome. My God's not dead, He's surely alive. He's living on the inside. You say God's not dead, He's surely alive, and He's living on the inside. My God's not dead, and He's living on the inside. Roaring like a lion. God's not dead, and He's living on the inside. Roaring like a lion. He's roaring. He's roaring like a lion. He's roaring. He's roaring like a lion. Hallelujah. Come on, let's continue to clap our hands and praise the Lord sa hapong ito. Let's proclaim that our God is alive. Amen. Hallelujah. Come on, we sing it out, church. Let heaven roar. Let fire fall. Come shake the ground with the sound of revival. Let heaven roar. Let fire fall. Come shake the ground with the sound of revival. We say, let heaven roar. Let fire fall. Come shake the ground with the sound of revival. Let heaven roar. Let fire fall. Come shake the ground with the sound of revival. My God's not dead, He's surely alive, and He's living on the inside. God's not dead, He's surely alive, and He's living on the inside. Roaring like a lion.
but God's not dead. It's living on the inside. Oh, God's not dead. He's surely alive, and He's living on the inside. He's roaring. He's roaring like a lion. Come on, we say. Oh, He's roaring, roaring like a lion. He's roaring, roaring like a lion. He's roaring, roaring like a lion. Yes, oh God, You're alive, Panginoon. Hallelujah. Come on, we continue to proclaim our God is alive. Hey. Come on, if you believe. Come on, we clap our hands to the Lord like this. Hey. We sing, I was lost with a broken heart. You picked me up, now I'm set apart. From the ash I am born again. Forever saved in the Savior's hand. You are more than the words can say. I follow You, Lord, for all my days. Fix my eyes following Your way. Forever free in an empty way. 'Cause You are my freedom. We lift You higher. Come on, we lift You higher. Your love, never ending war. Oh, oh, we say You are alive in us. Nothing can take Your place. Yes, Lord, You are all we need. Your love has set us free. Whoa. Yes, oh God, we're alive, Panginoon. Because of You, Panginoon, we have life. Because of what You have done, Jesus. Hey. We sing in the midst of the darkest night. Let Your love be the shining light. Breaking chains that were holding me. Yes, oh Lord, You sent Your Son down and set me free. Everything of this world will fade. I'm pressing on till I see Your face. I will live that Your will be done. Yes, oh God, oh I will stop in Your King. We say, You are. Oh, we live. Come on, we lift You higher. Your love. Whoa. We say You are alive in us. Nothing can take Your place. You are all we need. Your love has set. You're alive. You are alive in us. Nothing can take Your place. You are all we need. Your love has set us free. Whoa. Hallelujah. Come on. Yes, Jesus, You're alive, Panginoon. Di kami mapapagod, Panginoon, to proclaim that You're alive. Come on, we say, 'cause You are my freedom. We live. Come on, lift Him higher. Your love never. Whoa. One more time, we say, 'cause You are. Oh, we lift You higher. Your love. Whoa. We say, 'cause You are my freedom. Higher. Say, Your love, never ending. Whoa. Yeah, You are alive in us. Nothing can take Your place. You are all we need. Your love has set us free. Hey, You are alive in us. Nothing can take. You're all that we need. Yes, You are, oh God. Your love has set us free. Whoa. Hallelujah.
Whoa. You're alive, Panginoon. Whoa. Come on. Palakpakan pa natin ang Panginoon. Hallelujah. You're alive, Panginoon. Yes, you are, oh God. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Sige po, sa hapong ito, can we just close our eyes? And sige po, we are free in this place to worship the Lord. Hallelujah. Salamat, Panginoon, that you have given us hope. You have given us freedom, Panginoon. As we sang kanina, Panginoon, freedom from sin, freedom from bondage, Panginoon. You have given us freedom, Panginoon. Hallelujah. Come on, sa hapong ito, kapatid, sige. Ang Diyos ay naririnig tayo. Yes, Lord. Again and again, we proclaim that you are alive, Panginoon. Naririnig mo kami, O Diyos. Ang aming awitin, ang aming papuri, ang aming pagsamba, ang aming panalangin, Panginoon. Ang aming cry out, Panginoon. You hear it all, you hear it all, O God. Because you are alive. You are alive, O God. Yes, you are. Lord, di kami titigil, Panginoon, to worship you, to honor you, to live for you, O God. I know you are alive. You are working in our lives, Panginoon. I know it's true. I know it's true, Panginoon. Hallelujah. Sige po, sa hapong ito, worship God. Worship God in this place. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You love us, Lord. You love us, Lord. You gave it all for us. You give your all for us, oh God. Thank you, God. Thank you, God. Hallelujah. Come on, sige, pasalamatan natin ang Panginoon. We thank you, Lord. You have been so good. You are faithful. You love us, Panginoon. Yes, Lord. Even with our past, Panginoon, on that cross, oh God, you wash our sins away. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Come on. Tell the Lord you love Him. Tell the Lord you thank Him. Thank you, God. No one else. No one else can do it for us, Panginoon. Only you. Only you, my God. Oh. My living hope. My living hope. Jesus. Jesus. Your name above every name. How great the chasm that lay between us. How high the mountain I could not climb. In desperation I turned to heavens and spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. My living hope, oh God. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah.
That has lost its grip on me. 'Cause you have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. Thank you, Jesus. The cross has spoken. I am forgiven. The King of Kings calls me so. Beautiful Savior, I'm yours forever. All together now. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. That has lost its grip on me. 'Cause you have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Come on, praise the one. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord, that has lost its grip on me. As you have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Come on, we say, hallelujah, praise the one. You set us free, bringing on. Hallelujah, that has lost its grip on me. 'Cause you have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. My living hope is you, Jesus. Hallelujah. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Yes, Lord. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. We said, then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion, oh, has no claim. One more time. Then came the morning, then came the morning that sealed the promise. Your buried body began. Yes, so Lord, out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Jesus, yours is the victory. Yours is the victory, Lord. Hallelujah. Praise the one. Come on, praise the Lord today. Hallelujah. That has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name,
Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one. Yes, Lord, hallelujah to you, Lord. It has lost. Yes, you are broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living. Come on, we sing to the Lord. Oh, hallelujah, praise the one. You set us free. Hallelujah, God, it has lost. Oh, you have broken every chain. There is, oh Lord, Jesus Christ. Come on, my living hope, Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, you have broken every chain. There's salvation. Yes, Lord Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living. Oh, you are my living hope, Jesus Christ, my living hope. Come on, palakpakan po natin ang Panginoon. Yes, you are my living hope, oh God. Jesus, my Lord. Hallelujah. Sige po, isa pang malakas na palakpak sa Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon, sa hapong ito, Diyos. Yes, God. Lord, as we celebrate, Panginoon, itong linggong ito, Diyos, Lord, hindi lang naman sa araw na ito namin ito ipagpapasalamat. Lord, sa bawat linggo, sa bawat araw ng aming buhay, Panginoon, nandun yung aming joy, nandun yung aming hope, Panginoon, na Lord, talagang ikaw ito, Panginoon. Yung buhay namin, Panginoon, yung buhay na walang hanggan, yung pag-asa, Panginoon, lahat-lahat sa amin, O Diyos, Lord, kalakip yun yung nung ginawa mo sa krus ng Calvary 2,000 years ago, God. Kaya, Lord, we're so thankful, Panginoon. We're so grateful, Panginoon. And then, Lord, ikaw ang Diyos na hindi drawing, Panginoon, Lord God. You are alive, Panginoon, Lord God. Ikaw yung nabubuhay, Panginoon. You are in your throne in heaven right now, Panginoon. And God, alam ko sa hapong ito ay kay nalugod, Panginoon, as you saw us, Panginoon, worshiping you, Panginoon, worshiping your holy name, O God. Salamat, Panginoon. God, sa hapong ito, Panginoon, patuloy kang gumawa, Panginoon, Lord God. Patuloy mong iparanas, Panginoon, Lord God, yung mga bagay na sa iyo lamang namin pwede matagpuan, O Diyos. Lord, your words, Panginoon, we open our hearts and minds sa mga salita mo sa hapong ito, Panginoon. Lord, we pray for our pastor, Panginoon. Bless him, Panginoon, Lord God. Use him, Panginoon, as your vessel para sa mga salita mo sa amin, O Diyos. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos. Sige, pwede bang palakpakan ulit natin si Lord bago tayo matapos. Thank you, God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, sa iyo lahat ng kapurihan, sa iyo lamang pasasalamat, O Diyos. We love you, God. In Jesus' name we pray. And everyone say, Amen and Amen. Hallelujah. Sige po, ay makong po. Magandang hapon. Magandang hapon sa bawat isa. Ay, wala akong kausap. Meron po bang sumasagot dyan ng magandang hapon din po or pastor? Anyway, magandang hapon sa bawat isa. Sige po, today is a very special day, because this day is a Resurrection Sunday. Ang iba ba alam ito or hindi ko alam, but I think ang mga Pilipino aware naman tayo dito. Sige, puntahan ko itong topic ng Resurrection Sunday. Gusto kong basahin ang sinasabi ng 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 8. Pwede niyo po akong samahan dito. Ang sabi po dito sa verse 15, moreover, si Apostle Paul po ang may sulat dito. Ang kanyang kausap dito ay mga taga-Korinto
o itong mga tao na andun sa lugar na yun. Verse 15, ulitin ko po, moreover, brethren, sabi niya, I declare to you the gospel which I preached to you, which also you received and in which we stand, by which also you are saved, if you hold fast that word which I preached to you, unless you believe in vain. For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures, and that He was seen by Cephas, then by the 12. After that, He was seen by over 500 brethren at once, of whom the greater part remain to the present, but some had fallen asleep. After that, He was seen by James, then by all the apostles. Then last of all, He was seen by me also, as by one born out of due time. For I am the least of the apostles, who I'm not worthy to be called an apostle, because I persecute the church of God. But by the grace of God, I am what I am. And His grace toward me was not in vain. But I labor more abundantly than they all. Yet not I, but the grace of God which was with me. Therefore, whether it was I or they, so we preach, and so you believe. Pwede ba palapakan natin ang pagkabasa ng salita ng Diyos sa umagang ito? So, tulad ng sabi ko po kanina, today, ito yung araw ng pagkabuhay. Easter Sunday, araw ng pagkabuhay. Being a Christian, tayo ay nagse-celebrate lalo na ng mga Pilipino. Medyo andun tayo sa ganitong traditional. But sad lang kasi kahapon nandun po kami sa camp ng mga bata at may isang lugar dyan na pinupuntahan talaga yung paliguan dyan. At maraming mga I think galing sa iba't ibang mga lugar na nagpupuntahan doon. Kaya nagko-cause ng traffic, madami sila. But ito yung, hindi ko alam but ginagamit ito yung pagkakataon dahil holiday. So, siguro iba, hindi ko alam anong pagkaintindi nila, but ang madami ay, I think, that is their parang opportunity na pwede naman kasama ang mga pamilya o mga magkaibigan, but hindi talaga ito yung parang talagang totoong na-celebrate yung muling pagkabuhay ng Panginoon. But sa atin, yun na nga, alam natin to, pero hindi lang naman natin to sineselebrate kapag sa ganitong season lamang, but sa maraming pagkakataon ay naiintindihan natin ito sa buhay natin, sa pangaraw-araw, na kung ano yung kwento at kung ano yung ginawa ng Panginoon para sa iyo at para sa akin. Sige, pwede mo bang palakpakan si Lord? Hallelujah. So dito, ito yung kwento ng muling pagkabuhay ng Panginoon Jesus. Pero dito, nakita din natin na binanggit din ni Apostle Paul na siya ay namatay din bago siya nabuhay. So, walang kwento yung kanyang muling pagkabuhay kung hindi mababanggit yung kanyang yung namatay siya sa cross. At bago siya namatay, he bowed his head and said, kung maalala ninyo, it is finished. So, nandun yung trabaho na kanyang
talagang ginampanan at nung bago siya matanggalan ng hininga, yun yung kataga na kanyang ginamit. It is finished. It is finished. Sabi niya, Father, into thy hands I commit my spirit. So, yun yung mga huling kataga ng Panginoon bago siya namatay. At pagkatapos, alam natin at nakita natin yung kung ano naganap, ano yung nangyari. That siya ay inalis doon sa cross nung siya ay namatay na. At of course, inilibing at dinala sa libingan. At ang lahat ng naniwala sa kanya, ang sabi ng Bible ay mga nagkaroon ng distansya, mga lumayo na, hindi na lumapit. At ay nandun sila sa kanilang pag-iisip na wala na. Nasayang lahat yung kanilang ibinuhos na parang yung trust at yung kanilang paniniwala parang naisama doon sa libing ng Panginoon. Ano, imaginein mo, yung dati mong kinikilala na ito na ang mag-aalis sa atin, sa ating pagiging slave dito sa Roman Empire. At ito na, magiging hari natin ito. Dahil yun ang konsepto ng iba. Literal, but that in the end, wala na. Patay na ang Panginoon. So, nandun yung damdamin. At nagsimula ng Friday, at hanggang Saturday, yun yung damdamin. In fact, ang madami, ang sabi ng Bible, nagbalikan na sa kanilang mga normal, dati nating nilang mga ginagawa. Ang iba, nagbalikan na sa kanilang mga pamilya, sa kanilang mga trabaho, that in the end, until finally, sa madaling araw ng linggo, ayun, lagyan ng sa madaling araw ng linggo, ang sabi ng Bible, may mga grupo ng mga kababaihan na nagpunta sa libingan, hindi para tignan ang Panginoon kung siya ba ay nabuhay. Hindi, wala sila ng ganung understanding, wala silang alam, wala silang kamalayan na ang Panginoon na ito ay mamamatay at pagkalipas ng 3 araw, siya ay mabuhay na magmuli. Nagpunta sila doon upang bigyan ng respeto yung bangkay kasi yun yung tradition ng mga Hudyo that time that after 3 days binabalikan nila yan at may mga pinapahid silang mga langis upang ma-preserve yung katawan o yung bangkay ng namatay. Yun yung kanilang intensyon. But nung makita nila, malayo pa lang, ang sabi ng Bible, nakita nilang bukas na yung libingan. So doon sila na parang medyo nagulantang sila. Bakit bukas na ang libingan ng Panginoon? Kasi yung panahon nung nila, kapag medyo maayos yung yung buhay at medyo may kakayanan ka, medyo ang libingan nila malaki at napapasukan ng tao. In fact, ang totoo yung libingan ni Jesus ay bigay lang sa kanya nitong sila, kung maalala ninyo, sila Nicodemus at yung isa niyang kasama na mayaman at naniniwala sila kay Jesus that time, even itong si Nicodemus na naging leader at chief ng mga saserdote o chief priest ng kanilang religion that time. But ibinigay nila kay Jesus yung kanilang na i-preserve na libingan po. Pwedeng para sa kanila yun, but binigay nila kay Jesus. Kaya medyo maganda yung libingan ni Jesus. Malaki. But etong grupo ng mga kababaihan na ito, nagpunta upang langisan ang katawan ng Panginoon, pero na-notice nila, malayo pa lang, bukas na yung libingan. Bukas na yung libingan. And an angel an angel there told them, yun yung sabi ng Bible you're looking for Jesus, yun yung conversation You're looking for Jesus, ang anghel, nandun ang anghel, nakasalubong sa kanila. You're looking for Jesus, He's not dead. Yun yung pagkabigkas ng Bible. He is not dead, He is alive.
So parang, teka muna, what? Hindi namin to ina-expect. Pupunta kami dito para lang langisan ang Panginoon. But ang sabi sa kanila ng anghel, He is alive. He is risen. Di ba? Yan yung mga kataga eh. He is risen. So, yun. Actually, sila ang unang nag-spread ng good news. Pinuntahan nila si Peter at yung ibang mga apostles. Sabi nila, wala na doon si Jesus. At ang sabi ng anghel sa amin, that He is alive. Ganda, no? Ito yung ganitong, hindi literal, ito yung araw, but ito yung pangatlong araw, at ito yung replika ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Sige, palapakan mo si Lord. And this is what that we are celebrating today, or even this afternoon, when all the evidence are in. At then the end ay nakita natin na hindi lang naman to isang tao lang o dalawa o ilan lang. Kasi ang madami that time, even ang Roman government at itong mga religious people, binaliktad nila yung kwento. In fact, sinasabi nila, kinuha lang yan ng kanyang mga alagad. Hindi yan muling nabuhay. May mga ganun silang kwento. At kinuha nila yung guard at pinalabas nila na may mga ganung kwento ang Bible. Pinalabas nila na itong gwardya, kasi pinagwardyahan nila yun eh. Nilagyan nila ng soldier upang talagang makasiguro na at talagang sinirado ng malaking bato. But in the end, even yung guard, walang alam. At pinalabas nila na mga nakainom lang yung gwardya na nailagay dyan. Marami silang pinalabas na kasinungalingan upang pasinungalingan lang ang muling pagkabuhay ng Panginoon. But hindi nila napigilan kasi hindi lang naman 2-3 tao. Dito sa binasa natin, nagsimula sa ilan-ilan hanggang sa ang sabi, 500 na ang mga naka-witness. Kasama ang mga apostles, ang sabi nga ni Apostle Paul, ako ang pinakahuli na nakakita kay Jesus that He is alive. Sige, palapakan niyo si Lord. Hallelujah. So, ganda, no? Anong gusto kong sabihin? Ganda nang inawit natin that in the end, andyan yung He is not dead. Sinasabi talaga, Jesus is alive. Kahit sa kantahan, maramdaman mo yung ebidensya na hindi lamang sa salitaan, kundi ramdam mo na mayroong hindi lang salita, kundi may ebidensya kung bakit that itong Jesus na nakilala natin ay muling nabuhay. Sige, isa pang malakas na palakpak sa Panginoon. Ulitin ko po, He is risen from the dead. And ito yung essence, ito yung reason ng Resurrection Sunday na dapat na meron talagang celebration. Of course, meron naman, but hindi kasi ito parang naging yung genuine kasi ang mga Pilipino tayo na mga Pilipino, mga religyoso lang tayo, but not in our heart, yung pagkaintindi natin, o from our heart, yung pagkaintindi at yung pagsa-celebrate ng kanyang muling pagkabuhay. So, ito yung kwento na naiiba. Yung kanyang resurrection has made ibang klase. Kaya nga sabi ko kanina, madaming mga founder ng religion na malalaking religion. Ano ba itong mga malalaking religion na tumatapat sa grupo ng mga Kristiyano? Itong mga Muslim, yung kanilang founder ng kanilang religion, si Muhammad. Pag pumunta ka ng Middle East, nandun ang kanyang libingan. In fact, pinupuntahan ng mga tao yung libingan niya. At sinasabi, nandun sa loob yung bangkay ng kanilang founder. But hindi katulad ni Jesus na kapag pumunta ka sa Israel, yung kanyang libingan doon nakalagay, He is not here. He is risen again. Oh, He is risen. Sige, pwede mo bang palapakan ang Panginoon? At yun na nga, ano pa yung mga religion na malalaki na sa buong mundo, si Buddha. Still si Buddha, walang kwento na muli siyang nabuhay. Wala silang kwentong ganyan. Nag-iisa itong Jesus natin na naging founder ng Christianity.
at that in the end, ang kwento niya, siya ay namatay pero wala na siya sa libingan. Muli siyang nabuhay. Sige, palapakan mo si Lord. Ganda, no? Ganda, no? In 1 Corinthians chapter 5, yun na nga, 15, itong 1 to 8, kung balikan nyo yan. At gusto ko lang tignan kasi yan yung ating text na ginamit, ay ito yung nag-i-introduce. Paul goes to present a tremendous testimony to the resurrection of Christ. That in the end, hindi lang siya nagkwento na nakita ng iba kasi pwedeng second hand, ano lang yun, parang, ano ba pwede dyan kung nag-witness ka? Hindi ka talaga nakakita, nakarinig ka lang. But tapos niyang banggitin kung sino-sino ang mga nakakita nito, pero sabi niya sa bandang huli, nakita ko din si Jesus, sabi niya. Although hindi naman ako karapat-dapat kasi yun na nga ang totoo, dati siyang mamamatay Kristiyano, nagpe-persecute siya ng mga Kristiyano that time, kaya kinilala niya yung sarili niya, but sabi niya, nakita ko din si Jesus, na si Jesus, si Jesus ay totoong buhay. Sige, palapakan mo si Lord. Ganda, no? Ganda, no? Then in Corinthians chapter 25, verse 51 to 52, sabi niya sa kanyang another letter, sabi niya, listen, meron siyang padiin pa na binigyan niya ng attention yung gusto niyang sabihin. Kasi pwede naman niyang sabihin agad, pero sabi niya, pakinggan niyo to, sabi niya, meron akong gusto pang sabihin. Listen, I tell you a mystery, sabi niya. We will not all sleep, sabi niya, but we will all be changed in a flash, in the twinkle of an eye, sabi niya, at the last trumpet, for the trumpet will sound, the dead will be raised, unperishable, and we will be changed. Ito yung kanyang buod na pagkatapos niyang sabihin si Jesus that Jesus is alive, sinasabi niya tayo man din, mababago din yung ating kalagayan, mabubuhay tayo, magkakaroon tayo ng another life. Ito yung kanyang gustong idiin sa kanyang gustong sabihin. So anong gusto kong ding sabihin dito, friends? With those words ringing in our ears today, na nagbibigay sa atin ng muling paalala that let us consider some of changes. At least hindi lang naman to yung eternal life, but even in our lives today, dapat merong pagbabago. Kasi kasama yan na dapat merong manifestation na merong ginawa ang Panginoon doon sa kanyang muling pagkabuhay. Ang laki ng gamit even in our lives today. Kasama yan that in the end, that resurrection of Jesus Christ has already made. Sige, palapakan mo si Lord. Hallelujah. Merong transformation. Di ko na i-detail yan. But at least nakakadinig tayo ng ganitong usapan. So, what does the resurrection make? Dito ako pupunta sa ating tanong na ito. Anong naging pakinabang nitong resurrection ni Jesus? What does resurrection make? Ano ang gamit nito? Anong pakinabang nito? Friends, we will live. Tingnan nyo to. Yung kanyang muling pagkabuhay, meron tong connect na that in the end ay ito yung gusto niyan sabihin, kung nabuhay ako, namatay ako at muli ako nabuhay, kayo man mamamatay but hindi kayo manatiling patay, mabubuhay din kayo. Sige, palapakan niyo si Lord. Hallelujah. But not in this life. Not in this life. Kasi ang buhay, ang sabi ng Bible, tayo ay mga foreigner lamang sa mundong ito. Hindi ito ang talagang tahanan natin. Ang Bible nagsasabi na nag-journey lang tayo dito. That after death there is life. Meron pang higit dyan at ito yung gusto niyang iparating sa atin.
So the title of my message today, In Him We Shall Live Too. Ganda, no? Kapag narinig mo yung Resurrection Sunday, hindi mo lang nadinig na parang, si Lord lang yan. Nakakonect yan yung ikaw. Dahil and then pwede mo yang idugtong. Sa muling pagkabuhay ng Panginoon, ako din ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Sige, palapakan mo si Lord. Hallelujah. So, lagyan ko ng points, that in the end, yung tanong that, what difference does the resurrection make? Number one, the transformations of the cross and the tomb. Gusto ko lang itong bigyan ng konting diin pa. Yung illustration, to illustrate the transformation that His resurrection has already made. Merong kwento. Think about the cross and the tomb, yung panahon niya. So, kanina sabi ko, before His resurrection, the cross was known only as an instrument of, yung nakakatakot na kamatayan. Kasi yung cross, nasasabi ko minsan yan sa iba kong sermon, that time, hindi siya cute tignan. Ayaw nilang makita yung cross na yan. Bakit? Yung cross na yan ay magiging, kamatayan ng tao, ang katapat niyan. That is Silla Electrica sa panahon nung 50s, 60s, and 70s. At I think 80s, kung di ako nagkamali, or 90s na ba yan, na nagkaroon tayo ng lethal injection. But tinanggal nila yun kasi madami ding mga natakot. But that cross is the same like lethal injection or Silla Electrica. So, sabi ko nga kanina, sa ngayon, pwedeng parang cute lang yan. But nung una yan ay hindi yan cute dahil hindi naman yan gawang parang finished product. Nakakakita tayo ng cross ngayon, malalaki at masyadong maganda ang pagkagawa at medyo maganda sa mata. But that day, sa panahon nito sila Jesus, hindi po rough wood po yan. Pwedeng, hindi ko alam, ano itsura niyan, puro dugo yan na, hindi ko alam, mabaho na siguro yan, o may amoy na yan, kasi hindi naman talaga yan kasama sa relationships patungkol sa Diyos, kasi that is, kumukuha ng buhay doon sa mga nakagawa ng mga heinous crime. At si Jesus ay inalintulad nila ito sa yung kasalanan niya as heinous crime. So, eto yun, yung cross, kunti lang to, hindi siya cute that time. Kinakatakutan siya. Kaya nga, inilagay siya sa malayong lugar. Hindi siya malapit sa community. Kaya nga si Jesus, kung titignan natin, from kung saan siya nagsimula, talagang nilakbay niya yan, binuhat niya yung cross. Malayo yung kanyang buhat-buhat pa. That in the end ay, mamaya gusto kong balikan yan. So ulitin ko po, ito yung klase ng execution. Kita niyo ba? So at least alam natin ito. Kaya maging ang mga Roman Empire that time, yung government nila, hindi nila yan inilalapat doon sa kanilang mga citizen. Kasi that time, ang Israel ay naging slave nila. They are third-class citizen, the second-class, third-class citizen. Wala silang mga pabor. At ang may pabor talaga, ito yung mga Romano talaga. Sila ay mga third-class citizen sa bansa na yan. Wala silang sariling bansa. At etong kanilang mga citizen, itong mga Romans, hindi nila inilalagay yan dyan na kahit na malaki naging kasalanan, hindi nila ipinapako dyan sa krus. Kita niyo yun? Kasi alam nila nung bigat noon at ayaw nilang ibigay yun sa kanilang mga kalahi. At ang malimit, yung mga foreigner lang ang pinapako nila. So, ganun kalaki nung bigat nitong crucifixion. Crucifixion was only for the worst of slaves. For the worst of the slaves and enemies of the Roman Empire. So, at least natututo tayo. So, yun na nga, nabanggit ko na kanina. Ito yung lethal injection or
Noong 50s, 60s, 70s, na panahon natin, ito yung silya electrica. But today, because of His resurrection, we were a replica. Hindi ko alam mga tao, may mga cross, but sabi ko nga sa atin na mga Kristiyano, hindi ko alam, may mga gumagamit pa ba ng cross na may tao? Kasi sa atin naman, okay na rin, allowed din naman na yan, basta wala lang tao. Wala lang tao, okay lang yon. Kasi kung may tao, simbolo na yan ng isang religion. Pero yung cross lang, to remind us, or to remind you, okay lang yan. Yung cross na walang laman. Kasi ang totoo, o nga naman, wala na siya dyan sa cross. At ang totoo, wala na nga rin din siya doon sa libingan. So, hindi na dapat ilagay yan dyan at para bang hanggang ngayon, nakapako pa rin ba si Kristo? Hindi totoo yan. 2 araw lang siya at kalahati. Or hindi ko alam eksakto ba yung tama kong binigay na panahon, but that is very temporal yung kanyang pagkapako sa cross. Sige, pwede mo bang palapakan si Lord? Thank you, Father. So, and what about His tomb? So, kanina sabi ko, yung cross. So, punta ako sa kanyang libingan. Tapos tutuloy-tuloy ako. So, bago ang resurrection, para sa mundo, ang libingan ay isang final chapter ng buhay. Bago yung resurrection na kasi ang tingin nila, ang tao pag namatay, tapos na. No more. Wala nang buhay-buhay pang kasunod. Nung hindi pa namatay si Christ, at hindi siya nabuhay. Wala na. Lahat ng mga pagpapagal, even itong kanyang mga disciple, wala na. Goodbye. But hindi, nung makita nila si Jesus ay nabuhay. But bago ang resurrection para sa kanila o sa mundo, ang libingan ay isang, wala na. Ito na yung pinakahuli ng pagkakataon mo. Tapos ka na. The end of everything. At pwede naman din yan hanggang ngayon na kapag namatay ka nang wala si Christ sa buhay mo, hindi din. Kasi mamaya magbabanggit ako na 2 pinupuntahan ng tao pagkatapos ng kamatayan. Mamaya babanggitin ko yan. But because of His resurrection, we can rejoice today. Ito yun. Ito yung dapat na naiintindihan natin na today, ito yung araw. Although, of course, may mga nagko-question dyan but I think itong Sunday resurrection na ito, mas clear ito kaysa doon sa araw ng kapanganakan ni Christ. Kasi yung Pasko naman, medyo questionable masyado na hindi December yung kanyang kapanganakan. Kasi doon sa mga ebidensya na parang yung weather, yung panahon, parang ganun. So, hindi siya tumutugma. But, hindi man tugma, hindi man pero, but still, alam natin na minsan ang Panginoon siya ay naipanganak. Sige, palapakan mo sa Lord. Hallelujah. That is minor. Walang problema yan. Not that in the end, basta, alam mo na naisilang ka. Sometimes may mga tao, hindi kanya alam birthday niya. Isip ko na lang kung anong gusto mong pinakamagandang buwan at araw. At doon mo ilagay yung birthday mo. That definitely, ang ebidensya, naipanganak ka. Kaya ka nga nandyan. Parang gano'n na. Sige, palapakan mo si Lord. Hallelujah. So, that beyond, that is where life really begins. Pupuntahan ko yan. And it will never end pagkatapos. So, ito yung ibig kong sabihin that una, wala na, but nung after ng resurrection ni Christ, nagkaroon uli ng pag-asa, even ang mga disciples o yung followers ni Jesus. So, magtutuloy-tuloy ako dyan. What difference does the resurrection make? Number 2, the transformation of life. Transformation of life. Ano bang ibig mong sabihin? Friends, there is transformation of life itself. Kaya nga sa atin na mga Kristiyano, hindi pwedeng hindi ka mabago. Ang sabi ng Bible, sino mang na kay Kristo, ano siyang bagong nilalang. Nababago, merong transformation. God, hallelujah.
Natidinig niyo ba ako? Sige, palakpakan niyo si Lord. Thank you, Father. Merong pagbabago. Kaya nga, sabi ko nga kanina, ang tao ay hindi mo pwedeng ituldukan, hindi mo pwedeng i-judge. Kasi yung kamatayan ni Christ, ang laki ng kanyang pwedeng magawa sa tao. So that in the end, ang tao ay magkaroon ng pagbabago. There are problem in every nation today. Nabanggit ko na yan kanina. Ang mundo ngayon ay punong-puno ng troubles. Ang mga bansa ngayon ay andun sila, sa totoo lang, kung hindi kayo aware, na siguro iilan lang ang nakakapansin yan ng mga ordinaryong mga tao, but may mga tao na nakatune in sa anong nagaganap ngayon sa mundo. So ang mundo natin ngayon ay nasa isang malaking problema. Nagbabatya ang isang malaking gera all over the world. Sinasabi nila World War III, pero hindi ko kayo tinatakot. But hindi kasi yun ang magiging leading para tayo ay nawalan ng pag-asa, because we know that everything naman, ang lahat o everybody ay mamamatay. At ang ganda sa atin ng mga Kristiyano, tulad ng sabi ko nga kanina, merong buhay na nakalaan more than this. So, hindi. Of course, ayaw naman nating mamatay agad, but meron tayong hope after life. Sige, palapakan mo si Lord. At yung trouble ng mundo ay wala nang makakagawa ng solution dyan. Kasi, I know, in my personal opinion, yung panahon, maiksi na lang eh. At ang Bible nagsasabi that in the last days, talagang matutrouble na ang mundo. Matutrouble na ang mundo. But hindi para sa atin yung ganung klase ng trouble, kasi meron tayong hope after death. Meron tayong inaasam-asam ng isang buhay na makapiling natin ang Panginoon pagkatapos. Sige, palapakan mo si Lord. Hallelujah. In contrast, ang sabi ni Jesus said, I have come to bring you life, and that more abundantly. Nag-preach ako nung mga nakaraan about yung pre and pre-indeed. Yung andun ka sa kalagayan. But at in the end, sabi ni Jesus, nagparito ako, hindi lang para kayo mapalaya sa merong buhay dito, but nandun dito ako upang kayo mapalaya ng lubos. At yun yung lubos na yun, hindi lang physical yun, mapalaya ng yung bandages spiritually. Kaya ito yung sinasabi niya sa John chapter 10 verse 10, I have come to bring you life. At hindi siya na kontento doon sa life na sinasabi niya, and that more abundantly. At that is eternal life. That is eternal life. Yun yung gusto niyang iparinig sa kanyang mga kausap, pero hindi siya maintindihan. Kasi malimit ang dinig sa kanya ay, eto yan sa mundong ito, sa buhay na ito. But si Lord, malalim ang kanyang gustong sabihin, so that in the end, alam niya, mamamatay ako para sa inyo. Pero mamamatay ako hindi para magkaroon lang kayo ng bahay, magkaroon ng kotse, whatsoever. Ang liliit na mga bagay na yan para ibigay ko buhay ko sa inyo. Ibibigay ko ang buhay ko sa inyo, mamamatay ako, hindi dahil dyan, kundi para kayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sige, palapakan niyo si Lord. And then, what difference does resurrection make? Number 3, the transformation of death. The transformation of death. Friends, there is transformation of death. Before resurrection, yung hindi pa buhay si Christ, sabi ko nga kanina, wala na. Bagsak na lahat, even ito mga disciples. Ano man yung kanilang nabuong mga bagay na nagawa o pananampalataya, bagsak lahat yun. Patay na ang Panginoon. Ano pa? Wala na lahat. But before resurrection, death was end. Wala na. Forget it. No more. Wala na. Wala nang hope whatsoever. Before resurrection, death was final curtain call.
Yun na yun, tapos na. Tapos na. But, siguro before resurrection, all we could do was mourn. Pwede yun. Yung andun ka na lang, pag may namatay kang kamag-anakan, hala, magulong-gulong ka na dyan, at wala na. Tapos na yan. But, hindi, before lang yan, but after, kaya nga, pagdating sa atin na mga Kristiyano, at minsan namamanga ang mundo na namatayan na, pero bakit parang, nga, may liyak, pero mamaya parang may saya. Okay naman nang nagmumorn. Normal naman yon kasi maiwanan mo ng pansamantala hindi mo makita ng pansamantala yung isang mahal mo sa buhay na nauna sa'yo. Okay lang, but hindi ka nagtutuloy-tuloy doon sa morning mo kasi that in the end, sa isang banda naman, magbibigay yun ng saya. Bakit? Naisip mo, mawawala ka nga sa amin, pero alam namin na masaya ka na ngayon. Kapiling mo ang Panginoon. Sige, palapakan mo si Lord. So, ito yun after resurrection, or before resurrection. But after resurrection, when someone dies and accepted Jesus in his life, so ibang usapan yun. Tulad ng sabi ko kanina, yes, merong mourn because we have lost a loved one. Normal yun. Kaya nga sabi ko, nag-funeral service po tayo, kasi minsan naiimbitahan tayo, but hindi sa lahat ng pagkakataon yung namatay na ating sineservisan ay kilala ang Panginoon. Kasi magtatanong ka naman, Kristiyano ba yan? At malaman mo, mukhang hindi. Kasi mukhang wala naman talaga, hindi talaga sinama ang Panginoon sa buhay. Pwedeng kamag-anakan lang ang nag-request. At ang nakakalungkot, kung anak ang nag-request, yung magulang, alam niya na hindi talaga, never na nakapasok ng simbahan, never na nagbanggit ng Jesus sa kanyang buhay. But ito yung isa sa mahirap mag-funeral service, lalo sa atin kasi paano yan? Anong funeral service meron dyan? At alam mo yan kung nasaan na yan ngayon. Of course, meron namang isang dahilan kung bakit pauunlakan mo yung nag-invite kasi ang purpose mo na lang talaga ay yung, sige, i-encourage yung mga buhay. I-encourage yung mga buhay. At sa akin, ginagamit ko na lang talaga siyang bilang ebidensya at tinuturo ko yung patay na, kapatid, ang tao ay namamatay. Kasi sometimes sa buhay natin, kala natin hindi natin mamamatay. Yung plano mo, parang akala mo, mabubuhay ka forever. Pero minsan, ang babata pa, sabi ko, eto, bata pa to, hindi pa to, wala pa nga, hindi pa to senior citizen. Pero, ito yung ebidensya na ang buhay, tama ang Bible that we are foreigner in this world. Naglalakbay lang tayo dito, hindi talaga to ang buhay. Pero, yun na nga, mahirap po mag-preach. Kasi hindi alam mo yung namatay, kung hindi talaga yan nakakilala sa Panginoon, mamaya babanggitin ko ano pwede mangyari sa ending ng aking sermon. So ulitin ko po, hindi after resurrection, iba na ang pakaramdam. Iba na ang pakaramdam. Because Jesus Christ is alive, yun. Dito nang gagaling yun, na iba na ang pakaramdam. After resurrection, dahil nabuhay na magmuli si Christ, lahat ng kanyang mga disciples at mga followers, nagbalikan. Kaya nga nagpatuloy. Kung hindi nabuhay si Christ, wala na. Wala na magkikita-kita, wala na mag-uusap-usap, wala na magpatuloy. Kasi bagsak na yung pananampalataya nila. Namatay na ang Panginoon. But nung malaman nila na si Christ at nag-spread sa buong mundo, na itong Jesus na ito ay buhay, kaya muling nagbukas ang opportunity, nagkaroon ng uli ng tapang ang mga Kristiyano na lumaban at ipagpatuloy yung pananampalataya na meron sila kasi because of that resurrection. Daming nagawa nitong resurrection na ito that in the end ay umabot sa atin. Dahil nagpatuloy sila, although pinipersecute talaga sila.
pinipigilan talaga sila na huwag kayong mangaral. Even sila Peter, anong kinamatay ng mga apostles? Puro karamihan sa kanila, ang kanilang kamatayan ay sobra. Merong itinali ng magkabilang paa at pinatakbo ang kabayo, magkahiwalay. Si Apostle Paul, pinatay, pinugutan. Pero bago pinugutan, sabi pa sa kanya, merong decree ang hari. Ang sabi, wag namin to itutuloy. I-deny mo lang si Christ. Mangako ka lang na wag ka nang mangaral tungkol kay Jesus. Pero tinignan lang sila ni Paul. Sabi ni Paul, tuloy nyo na. Hindi ko pwedeng i-deny si Christ dahil totoo siya that He is the Messiah. Sige, pwede mo bang palapakan si Lord? Ganda, no? So, eto, bakit andun ang hope? Because Christ is alive. Ganda nung inawit natin. And the promise of Scripture is that, yes, He is alive. Then, tama yung title ko. We too can live forever. Hallelujah. Sige, palapakan mo si Lord. Ganda. Ganda. Ito yung message ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Ito yung message ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Friends, our sins are forgiven by His shed blood. And we have the promise of everlasting life. Nandyan ba yan? Ito yun. Nung siya namatay at pagkatapos muli siyang nabuhay, ito yun. Ito yung meron tayo. That in the end, we are forgiven by His shed blood. Maliwanag masyado yun. And we have the promise of everlasting life. Kaya nga, ang salvation ng mga Kristiyano ay hindi ito yung parang, ewan ko ba, siguro lang, di ba? Parang ganun. Yung hindi ko alam, malalaman ko na lang kung nandun na ako. Stop that. Huwag kang sumama sa ganung mga samahan na walang assurance. But kay Christ, meron tayong assurance, sure, that in the end, 101%, kung kailangan pwedeng idagdag pa, that our salvation is sure. Our salvation is sure because our sin are forgiven by His shed blood. Sige, pwede mo bang palapakan si Lord? Anong gusto ko pang sabihin dito? Binago na nito ang konsepto ng kamatayan. That time at nila talagang yung death, nakakatakot. Promise. Nakakatakot. But binago nito nung resurrection ni Jesus. Binago nito yung pananaw ng madami. Binago. Why? Ano sabi ni Apostle Paul in 1 Corinthians chapter 15 verse 55? Eto, ganda nito eh. Napakatapang ni Paul dito. Dati takot sila dito. Sa pagdating ng death, takot sila dito. Ito na yung kinakatakutan nila. Pero hinarap ni Paul yung death. Kinausap niya. Sabi niya, in 1 Corinthians chapter 15 verse 55, sabi niya, death, where is your sting? Parang, alam mo ba yun? Dapat ganito tayo ng mga Kristiyano eh. Meron tayong tapang. Kung paano natin harapin yung mga bagay na alam mo na nagbibigay sa iyo ng takot o whatsoever o hindi ko alam, even kay Satan, dapat ganito yung tunog natin kasi wala naman talaga siyang pwedeng ipagmamalaki. In fact, eto, death lang to ginamit pero pwede to i-address kay Satanas. Satan, where is your sting? Wala ka nang kamandag sa amin. Hindi na mangyayari ang plano mo. Yun, because of the resurrection of Christ. At dinugtong niya pa, sabi niya, grave, where is thy victory? Stop that. Wala na yan sa amin. Wala na yan sa amin. Hindi na yan bagay sa amin. Kami na mga nakakilala sa Panginoon at nagbigay at nagpahintulot na siyang magiging Savior namin. O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? Ganda, sige, pwede mo bang... Ang ganda, kapag hindi mo nadugtong yung mga salitaan at even itong verse na ito,
1 Corinthians chapter 15, verse 55, mababaliwala ito. But that in the end, kapag ito ay katulad nitong ganitong usapan, na idugtong mo ito ngayon, that in the end, nakikita mo yung ganda ng resulta ng yung resurrection ni Christ. Ito yun si Paul, sabi niya, oh, nasaan ka na ngayon? Goodbye. Hindi ko na makita anino mo sa buhay ko. Dahil wala na to sa akin ngayon. Hindi na to uubra, hindi na to para sa akin. Oh grave, where is thy victory? Sabi niya. Ganda. So, andun hindi ko alam, yung assurance. Friends, dapat meron kanyan. Yung assurance. Merong bigat kung paano mo hinahawakan yung assurance mo. So that hindi lang naman yan parang kwento o yun ang sabi ko kanina na parang ewan ko ba? Siguro lang, hindi. Merong ebidensya. Merong understanding. May maliwanag masyado at hindi talaga pwedeng pasubaliin. At merong tayo, hindi pwedeng itumba ni Numan. Sabi ko nga, pinilit nilang baliktarin ang kwento ng muling pagkabuhay ni Jesus. Pero hindi nila nabura yung history. Pilit nilang ibaliktad yung history, ayaw nilang isulat. Pero yung history ay hindi na bago. That in the end, di nila napalitan yung kwento na si Jesus ay talagang muling nabuhay. Sige, palapakan mo si Lord. Ganda, no? At yun na nga sabi ko nga kanina, may mga bagay, ang isang katotohanan, yung mga naganap sa kwento ni Jesus, sometimes, oo nga, mahirap lang siyang tignan. Dahil kapag pinanood mo yung kanyang hirap, mapapaluha ka talaga. Sasabihin mo, Lord, pwede kung di mo naintindihan, at sasabihin mo, Lord, ba't ka pumayag? Ba't ka pumayag, Diyos? Nagganyanin ka nila. Diyos ka, di ba? But that in the end, na-realize natin na although ayaw mo man na mangyari o naranasan iyon ng Panginoon, but habang tinitignan mo, pinaalam mo o pinanunod mo, hindi ko alam paano mo naririnig itong ganitong kwento, but that in the end, meron kang understanding na, Lord, naintindihan kita kung bakit pinayagan mo yan. Lord, kasi mahal na mahal mo ang tao. Ang tao ayaw mong mapahamak, kaya talagang mahirap para sa iyo yan, Diyos, pero pinayagan mong gawin nila yan sa iyo upang ang tao ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sige, palapakan mo si Lord. Friends, yung ginawa nila sa Panginoon, it is a setup. Pwede that time, si Satan, kala niya, kaya nga si Paul sabi, yun yung kanyang tunog. Sabi niya, death, where is your sting? Dahil ang demonyo, yun na nga Sabi ko nga, okay lang to. Bagay naman sa kanya Mga bobo sila. Bagay sa kanila yan. Deserving sila dyan sa salitang yan. That in the end, ay akala nila ay mapipigilan nila ang Panginoon o yung mga tao upang lumapit sa Diyos sa kamatayan ni Christ. But that is a setup. So that in the end, ay lalong tumibay ang pananampalataya ng Kristiyano. Lalo na nung mabuhay siyang muli. Sige, palapakan mo si Lord. And then, this is our faith. Ito yung pananampalataya na meron tayo na wala tong katulad. Sabi ko nga kanina, tumbas, tapatan man to, nino man, wala silang ganitong kwento yung kanilang mga founder. Bakit? Yung mga founder ng mga religion, they are still dead. Natili silang patay. At kung sila nanatiling patay, anong pangarap o pangako na pwede nila ibigay dun sa mga followers nila na sila mismo, hindi nga nila nabuhay yung kanilang mga sarili. But not to our Jesus. Meron siyang track record. Ganda ng kanyang track record that He is alive. Sige, palapakan mo si Lord. Hallelujah. Jesus says in Revelation chapter 1 verse 18, sabi niya dito, si Jesus sa Revelation, nagsalita siya. After His death na to, tapos na yun, Revelation na ito. But sabi niya, I am He who lives. Kasi
nandun sa pangitain ni John, the beloved, doon sa kanyang pangitain, na parang hindi maintindihan ni John, sino ka? May Diyos na nagpapakilala sa kanyang pangitain. But sabi niya, I am He who lives and was dead, and behold, I am alive forevermore. Oh, gundo. Ano, grabe si Lord, ano? So, hindi lang siya sa isang salitaan lang. Ito, sa ibang panahon nito, na pinatunayan niya that in the end, sinasabi niya, hindi, maraming akong ebidensya na patunayan sa inyo na ako ay buhay at mabubuhay akong forevermore. Forevermore. Sabi niya, Amen, and I have the keys of Hades and of death. Sabi niya, hindi, ako ang Diyos. Even yung hell, kaya kong pasukin yan. I have the key. At yung heaven, kaya kong pasukin because I am God. Oh. Si Satan, ang kanyang pwedeng lugar lang, impyerno. Pero never siyang malayang gumalaw sa langit. Wala siyang ganung klase ng kapasidad. But this God, our God, kahit saan pwede siya. Kaya ito pinatunayan niya, sabi niya, and I have the keys of Hades, hell, sabi niya, and of death. Brothers and sisters, ito yung good news. Jesus conquered death. Hindi naintindihan. Pinasok niya ang hell. Kinongker niya ang hell. Jesus conquered death. Sige, palapakan mo si Lord. Hallelujah. In Isaiah chapter 61, maga ako magtatapos. Isaiah chapter 61 verse 1, ito Old Testament prophecy at si Jesus ang pinatutungkol dito ni Isaiah. Si Jesus, hindi wala pa si Jesus dito. Old Testament prophet. Pero na-i-prophesy na ito ni Isaiah, prophet Isaiah na ito, may darating at ito siya at ito si Jesus. Ang sabi dito, the Spirit of the Lord, the Spirit of Sovereign Lord is on me. Si Jesus. Because the Lord has anointed me to proclaim good news to the poor and has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim freedom for the captives and release from darkness for the prisoners. Oh. Yan yung nangyari kay Jesus ay hindi bago yun. That in the end ay talagang pinaprophesy na yan ng mga prophets ng Old Testament na may darating na Savior para sa mga tao. So that in the end ay i-release sila from darkness at sa pagiging prisoner. Then, sige, palapakan mo si Lord. Yes, before, time was so limited. Parang ang buhay ay dito lang, tapos na. But now, there is eternity. Bang klase. Bang klase. Because of resurrection. Promise. Because of resurrection. Because of resurrection of Christ. Sa kanyang muling pagkabuhay, before, time was so limited. But now, there is eternity. So ito yun, kung isipin mo tong ganitong okasyon, ang laki ng naging pagbabago dito. Before, life was filled with despair. Parang wala nang pag-asa at wala. Bangkarote ng mundong ito. Before yun. At siguro, tama naman. Sa atin, tumatama yan nung di mo pa kilala si Lord. Hindi pa natin nakilala si Lord. Sa atin yun tumatama. Time was so limited. And nung hindi pa natin nakilala si Christ, life was filled with despair. Totoo naman. But nung makilala natin si Christ, na-meet natin si Christ, nagkaroon tayo ng personal relationship with our God, our Jesus. But now it has purpose and direction. It has purpose and direction and meaning. At yan ang desire ni Lord, nang magkaroon ng purpose and meaning yung buhay mo. So, ayusin natin.
Ayusin natin, ilagay natin yung kung ano tama. Ilagay natin ang mga sarili natin sa tamang lugar. Kasi nung makilala natin si Christ sa buhay natin, yun yung inalis ng Diyos, yung desperado ka sa maraming mga bagay, dahil alam mo na hindi mo mamimit yan, hindi mo magigain yan. But that in the end, nung makilala natin si Christ, hindi lang yan ang nakuha mo, kundi nagiging meaningful pa ang buhay. Sige, palapakan mo si Lord. Before that was the end. Tapos na. But now, it is just the beginning. Gundo? Sige, palapakan mo si Lord. Ano? Sa atin, ang mga Kristiyano, after this life, hindi ito ang katapusan. In fact, ang totoo, dito pa lang magsisimula talaga yung sinasabi ni Christ that I give you life more abundantly. More than this life na makasama natin ng forever lasting ang Diyos sa kanyang kalangitan. Sige, palpakan mo si Lord. Sabi ko nga kanina, sa atin na mga Kristiyano, imaginein mo, no? Kaya di tayo natatakot even kamatayan. Of course, ayaw naman natin pa munang mamatay kasi gusto natin na mag-aamit pa tayo ng Diyos. That in the end, in our prayers, sinasabi natin, Lord, sige Lord, buhayin mo pa ako. Why? Gamitin mo pa ako, Diyos. Gamitin mo pa ako, Lord, for your kingdom. Pero ganda lang, isang araw yung maisip mo na, paano kaya, ano kaya ang pakiramdam ng makita mo na ng mukhaan ang Panginoon? Hindi niyo ba naiisip yan? Isa sa magandang nangyari sa buhay mo. Although ang hirap siyang i-imagine, hindi siya kayang isipin ng isip mo, kung anong ganda ng yung makita mo na ng mukhaan ang Panginoon. Sige, palapakan mo sa Lord. Ganda, no? Ganda, no? So, ulitin ko po, that was the end before, but after resurrection, now, it is just the beginning. Ganda. So siguro ito yung isang maidugtong ko sa ating usapan. Friends, whatever your decision maybe this afternoon, hindi ko alam. Habang napapakinggan mo to, hindi ko alam kung sinong kausap ko dito. Pwedeng, meron dito, okay ka na, but meron dito, medyo nag-aalangan ka sa kalagayan mo sa Panginoon. Habang napapakinggan mo ito, dalawa yung pakiramdam mo, na parang, oo, natutuwa ka, pero parang nalulungkot ka. Kasi, nandun ka sa isang tanong na, kasama ba ako dyan? Kasi, andun yung naiisip mo kung ano meron kang relationship with your God. Hindi ko alam. Medyo nandun ka ba sa, parang habang pinakikinggan mo to, that nandun ka naman, sinasabi mo, tama naman ang sinasabi nitong pastor. Pero sa bandang kabila, nandun ka namang natatakot dahil sa, alam mo, na parang alanganin ka naman. Na si Jesus ba talaga ang magiging Savior ko dito? Si Jesus ba talaga ang totoong Savior ko? Si Lord ba talaga ay tinanggap ko na sa buhay ko? Totoo bang tinanggap ko si Lord? Kasi pwede naman na nandito ang mga tao sa church but they don't have that true relationship with God. Hindi ko alam, but this afternoon, ito, recheck natin. Recheck natin. Recheck natin kasi sayang itong usapan na to. Sayang to. Nabigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na i-explain ito at nagkaroon tayo ng understanding so that in the end, harap tayo sa Lord, hindi natin pwede ito sabihin at, Lord, hindi ko alam. Hindi natin ito pwede gamitin. Kasi lahat na ng explanation at information, yung understanding ay andun na. So hindi talaga tayo pwedeng gumawa doon ng eksena and then sabihin natin, wala akong alam, Diyos, sa pagharap natin sa Panginoon. So, ito yun. Make it sure that in the end, sayang naman, dito ka na. At ako naniniwala na hindi aksidente na nandito ka. Hindi to aksidente.
Sadya ito na nandito tayo upang madinig natin itong isang katotohanan patungkol sa kaligtasan ay hindi ito parang bula lang, na parang wala lang. Meron tong solid ground. Meron tong pinagmulan. Meron tong kwento. Meron tong understanding. Hindi to tsamba-tsamba. Sabi ko nga kanina, kung kayang dagdagan ng 101% yung sure, dadagdagan ko kasi sure dahil hindi siya parang ano lang, disabog whatsoever. Very detailed. Very detailed yung mga kwento from Isaiah hanggang sa panahon ni Jesus, nagdugtong-dugtong. For what? For our salvation. Hallelujah. Oh God. So, kuminsan na masyadong casual yung salvation para sa atin. Kasi ang inisip natin, libre naman eh. Di ba? Wala naman akong pinaghirapan eh. Libre. Yun nga problema eh. Kuminsan, ganun yung thinking ng tao. Kapag libre, huwag mong bigyan masyado ng halaga. Hindi naman ako naghirap dito. Pero gusto kong sabihin sa iyo na hindi to libre. May nagbayad dyan. May nagbayad dyan. Ang totoo ay, tayo talaga dapat ipako sa krus lahat. Kulang pa yun kasi kahit ipako tayo, hindi natin kayang iligtas ang mga sarili natin. Hindi siya tapat o sapat para tayo ay mapunta ng langit. Kaya hindi din, kahit na ibigay mo yung buhay mo, ipako ka sa krus because of our sin, that is kulang. Kaya nga ang Diyos ay bumaba talaga dahil siya lang ang merong parang value, yung halaga na pwedeng magbayad ng ating mga kasalanan. Wala nang iba. Kaya pinadala niya yung kanyang kaisa-isang anak. Sabi ko nga kanina, hindi naman to 2, 3 anak eh. Isa lang. At pwede naman, tika muna, nag-iisa ka lang anak, ibibigay pa kita. Pero sobra lang talaga yung Diyos. Ayaw niya tayong mapahamak. Tika muna, explain ko yan mamaya. Ulitin ko po, hindi po libre. Nag-preach ako last Sunday. Ano sabi nung preaching at yung title? Freedom costs too much. Binayaran niya ni Jesus. Grabe, kanyang experience. Hinalin tulad siya ng mga magnanakaw, ng mga mamamatay tao. Hinalin tulad siya. Ipinako siya doon sa lugar na yon at doon sa yung kahiya-hiya ng lugar. Dinala siya doon at inalin tulad siya ng isang kriminal. Pero pumayag siya. Ganyan yung kanyang buhay. And sabi ng Bible, 1 Peter chapter 1 verse 18 to 19, at least para maintindihan natin to, nagagamit ko to minsan sa mga sermon ko. Para lang maintindihan natin na hindi libre yung salvation na ino-offer ng Diyos sa atin, hindi yan libre. Nagmukha lang siyang libre dahil hindi ikaw ang ipinako sa krus, pero binayaran niya yan, naipako siya sa krus. So may nagbayad. Kaya nga sabi dito, 1 Peter chapter 1, sabi niya, knowing that you were not redeemed with corruptible things like silver or gold from your aimless conduct received by tradition from your fathers. Ano pala nga to eh? Kasalanan pala to ng nuno mo eh. Nuno ko eh. Mga ninuno natin eh. Na sabi ng Bible, ang kasalanan ng mga forefathers nyo, ibibit-bit ninyo. Andun yan sa Exodus chapter 20, tama ba ako? Andun yan sa 10 Commandments, na parurusan ko ang saling langit ito hanggang sa 4th generation. Kaya pwede mong sabihin na, wala naman akong kasalanan, mabait naman ako. May mga taong ganyan. Ba't hindi nila naintindihan yung dugo na dumadaloy sa kanila ay full of sin? At may sinasabi ang Bible dyan, ikaw ang magbabayad niyan. Kaya hindi talaga pwedeng magsabi na, hindi ko na kailangan si Jesus. Pwede naman, may mga tao na parang pakaramdam mo, bait talaga nito. But hindi pa rin yan. Kulang yan dahil bit-bit mo ang kasalanan ng ng tatay mo, ng nanay mo, ng lola mo, ng lolong mo, hanggang sa yung 4 na generation, binit-bit sa'yo. Kaya talaga, hindi talaga pwede na yung tao magsabi na, I don't need your Jesus. I am good. Stop that.
Hindi mo alam ang Bible. Hindi mo alam ang Bible. Oh God, hallelujah. Ito, sabi, So, hindi pera, hindi ginto. But with the precious blood of Christ, as of a lamb, without blame and without spot. Yun yung ibig kong sabihin kanina. Na kahit ipako ka dyan, ipako ako dyan, may spot ako, may blemish ako, meron akong dumi. Hindi ako pwedeng magbayad ng kasalanan ko dahil ako mismo madumi. Pero sabi, etong lamb na ito, si Jesus, without blemish and without spot. Kaya, He is qualified ng kasalanan ng mundo. Sige, palapakan mo si Lord. Ganda, no? Mahal tayo ng Diyos, kaya gano'n na lang. Di siya nagdalawang isip, bigay ang kanyang bugtong na anak. Ang sabi ng John 3:16, very familiar verse. For God so loved the world, so love you and me. Sabi ko nga sa mga sermon kong ganito, pwede naman sabihin to, for God love you. Pero sabi, for God so love you. Mahal tayo ng Diyos. Ayaw niyang mapahamak tayo sa impyerno. Magbabanggit ako sa konklusyon ko kung ano impyerno. Yun ang reason kung bakit ang Diyos hindi pumayag na ang tao magtutuloy-tuloy sa impyerno. Mahirap ang impyerno. At yun ang dahilan kung bakit hindi nagdalawa ng isip ang Ama. Ibigay ang kanyang anak. Even Jesus, pwede siyang umatras. Pero hindi siya nag-umatras dahil because of that, ang iniisip niya, hindi. Mapapahamak ang tao. Titikim ng sobrang hirap sa impyerno. Teka muna. Friends, so, ito, mahalaga ito Itong mga kwentuhan ng ganito ay nasasabi ito ng walang judgment o walang pagyayabang o pagkukundina. Na hindi naman, wala isa sa atin dito ang karapat-dapat. Wala. Kaya kailangan natin pare-pareho si Christ sa buhay natin. Oh God, hallelujah. Palapakan mo sa Lord. Anong mangyayari ito? Tapos na ako Anong mangyayari kung ang tao walang Christ? Anong mangyayari kung si Jesus hindi nag-resurrect? Anong mangyayari sa tao pagkatapos mamatay? Ang katotohanan, ang tao ay, yun nga, sabi ko, baka nakalimutan mo, namamatay tayo. Yung human flesh ay natatapos. Pero ang ganda ay merong pang buhay pagkatapos ng kamatayan, physical. Pero eto, trouble, dalawa ang pupuntahan ng tao. Whether ito ay langit o impyerno. Teka muna, malaga pag-usapan din to ng konti. Kasi nag-speak tayo ng eternal life. Ang demonyo, sabi ko, sige, pag-usapan nyo eternal life. Pero wag nyo pag-usapan ng hell. Kasi ang eternal life parang, yung andong meron kang choice na, kung gusto ko, ayaw ko, okay lang. But eto, ayaw niyang pag-usapan ng hell kasi definitely ayaw mo to. Wala kang choice dito kundi humindi. Dahil sobrang hirap sa impyerno. Sabi ko nga, doon sa iba kong mga sermon, may title ako na ang sabi ng title ko ay Hell is not a joke. Bakit? Hindi siya biro, hindi siya joke, hindi siya kwentong balbero. Yun ang dahilan kung bakit binigay ni Jesus ang kanyang buhay. Because hell is not a joke. Ito sabi ng Bible patungkol dito in Luke chapter 16. Babasahin ko lang to at pagkatapos iwanan ko to sa inyo. Kaya nga hindi lang to yung parang, meron pa bang choice? Ay, halangit lang naman yan. Kung ayaw ko, ayaw ko. But kung ayaw mo ng langit, mapupunta ka sa impyerno. And hell is not a joke. At yun ang dahilan kung bakit ayaw ka na mapunta dyan ng Diyos. Dahil hindi biro dyan, magkakagatan ng ngipin mo dyan.
Yung naririnig mong kagat ng ngipin mo habang walang kamatayan dyan. Yan ay hanggang sa dulo yan. Sabi ko nga kanina, pag dyan ka napunta, sabi mo, mamatay na ako, hindi ka mamamatay. Yung pakiramdam na parang, ramdam mo yung inilulublub ka sa apoy, paulit-ulit, sa bawat minuto, ramdam mo, 24 oras, but that in the end, pwede okay lang sana, sabi mo, hanggang bukas na lang to, tapos na, hindi. Walang hanggan. Yun ang dahilan. Grabe, ano? Ito yung trouble. Ito yung ayaw marinig ng demonyo natin. But kailangan mo ito madinig. Kasi ito yung reason kung bakit si Christ binigay niya yung kanyang buhay para dyan. Ito, pakinggan mo. Ito, kwento ng dalawang namatay. Ang isa napunta sa impyerno, ang isa napunta ng langit. Si Jesus ang may kwento nito. Sabi dito, so it was that the beggar died. Sabi beggar. But that this is metaphor. Ang ibig sabihin dito, ito yung tao na namatay na isinama ang Diyos. Pakinggan niyo ako. Sabi dito, itong tao ito na namatay, binigyan ng kaluguran ang Diyos sa kanyang buhay, died, and was carried by the angels to Abraham's bosom. Ito, dito pa lang, makikita mo, pagkatapos ng buhay mo, mamimit mo ang angel. Sinasalubong ka ng angel at i-deliver ka ng angel. Ganda! Tama yun, ganda, no? Ito yung picture after death, physical death. May angel na sasalubong sa iyo. Kasama yan sa binayaran ni Christ. Hindi yan libre. Binayaran niya ni Christ. Kasama yan sa package. Sabi yun, kinuha ng angel, dinala sa Abraham's bosom. Eto ngayon sabi, the rich man also died. So, namatay itong isang mayaman na naman, itong isang mayaman. Dalawa namatay, isang mahirap, isang mayaman. At ito, nagre-represent na walang Diyos to. Gumamit lang siya ng metaphor. Also died and was buried. Walang angel. Kita niyo una, sabi, namatay, kinuha ng angel. Pero itong rich man kasi nagpasasa. Ginawang gusto niya. Huwag mo akong pakialaman, Diyos. Pastor, huwag mo akong pakialaman. I'm good. Okay. Pero ito sabi, walang sumalubong. Libing na lang. Buried. And being tormented in Hades. Grabe ito. Teka muna. Sabi dito, being tormented in Hades, hell. He lifted up his eyes and saw Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. Si Lazarus ay hinihele-hele sa lugar na yon. Nakita niya. Pero siya sabi, tormented. Nakita niya si Lazarus, yung poor man, yung beggar, na nandun sa kabilang side. Then he cried out and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue. Alam mo, impyerno? Kahit yung isang pitak lang ng tubig na pakalaga, sabi, pwede ba pakiutusan mo si Lazaro? Amang Abraham, at isaw man lang niya yung kamay niya sa tubig at mailapatan man lang ng konting tubig yung labi ko. Impyerno. Kala natin, friends, ulitin ko, hell is not a joke. Sabi dito, tuloy ko pa, for I am tormented in this flame. Sinabi ko na nga ba may apoy talaga na talagang tutupukin ka talaga. Sabi niya, I am tormented in this flame. But Abraham said, Son, remember that in your lifetime you received your
good things o nagpasasa ka, ni ayaw mong magpakorek, ayaw mong magpakontrol, sinabi nang huwag mong gawin to, huwag ka dyan, huwag ka doon, nagpatuloy ka eh. Ayaw mong magpasakop sa Diyos, sa Kanyang mga salita. Yun. Ang sabi niya, Son, remember that in your lifetime, receive your good things. And likewise, Lazarus, evil things. Metaphor pa rin yan. So that in the end, parang ito yung sinasabi niya, that ito si Lazaro, tumikim ito ng mga fight sa enemy. Maban ito. At hindi ito bumigay. Although hindi siya komportable, may mga bagay na parang totoo lang gusto ng flesh niya, pero sa malimit na pagkakataon ay humihindi siya. Yun, merong sakripisyo. Hindi man pabor sa kanya, but inilaban niya ito. Hindi man siya komportable, pero inilaban niya ito para sa kanyang Diyos. Ito yun, no? Kinggan niyo ito. Ito lang naman yan, eh. But now, sabi ni Abraham, he is comforted and you are tormented. Dalawa lang. Yung isa, mapupunta doon sa, sabi ng Bible, kapag nandun ka na, mawawala ang lahat ng memory mo kung ano ang dinaanan mo dito sa lupa. Makakalimutan mo ang lahat ng yan. Kasi magiging sagabal yan para ikaw ay magkaroon ng totoong saya. Mabubura lahat ang memory mo at wala ka nang maalala, kundi yung presensya ng Diyos ang siyang maranasan mo habang buhay. Yan yun, no? Ibang klase, sinasabi ko sa inyo eh. But ano sabi niya dito? Sana ako. But now, he is comforted and you are tormented. And beside all this, sabi niya, between us and you, there is a great gulf. Merong bangin, fix. Hindi pwede. Hindi na makakapunta dyan yung nandito at ikaw na nandyan, hindi ka na rin makapunta dito. And that is the lie of the religion. Na para bang, okay lang kayo mabuhay dito ng ganun. Anyway, pag namatay naman kayo, kuwalan tayo na magpe-pray. At sasabihin, Lord, ilipat mo na. Oh, no. That is lie from the enemy. Isang laking kasinungalingan na niligay sa tao na upang that in the end, ang tao magkaroon ng parang at least, wag nang masyadong bigyan ng pansin ng Diyos. Mamatay ka, may magpipray. Magbigay ka ng 1,000 dyan. Tanong, sino ba yan nagpipray na yan? Even themselves, they cannot save themselves. Trouble! Stop that. Nakakalungkot yung mga ganong klase ng paraan ng religion. Isang malaking kasinungalingan. Aliwanag ko, sabi, ang nandito na, at yung nandyan, dyan na yan. Purgatorio. Kalokohan. Di ko alam kayo, mga nakikinig sa akin. Check your Bible. Luke chapter 16, verse 22 to 31. Check your Bible. Hindi ako may sabi niyan. Hallelujah. So that those who want to pass from here to you cannot, nor can those from there pass to us. Tapos, ang salvation ay habang buhay ka. Dito pa lang dapat ihanda mo yung sarili mo. Receive Christ. He is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father through by me, but through by me. Yun ang katotohanan. Sana si Pastor Micah. Hindi ka na. Hindi ko alam. Sabi ko nga kanina ay, ito yung Sunday Resurrection. Good news ito doon sa merong Jesus sa kanyang buhay. But if you don't have Jesus, if you're not sure, meron ka pang pagkakataon. At
tingin ko ito yung pagkakataon mo. Na bago tayo umawit, can we stand up? So that in the end can you check? Recheck. Ito lang naman yung tanong eh. Pakiramdaman mo. Itanong mo sa sarili mo, totoo ba? Meron akong Jesus sa buhay ko. Dahil si Jesus lamang ang siyang pwedeng magbayad ng kasalanan ko. Wala nang iba. Dahil itong Jesus na ito ay hindi lang ito namatay, muli itong nabuhay. Mga nakikinig sa amin online, this is for you. Hindi ito aksidente na napakinggan mo kami ngayon. May gustong sabihin sa iyo ang Diyos at gusto ng Diyos na makilala mo si Jesus. Upang dumating next year, pwede naman yung Sunday Resurrection, ibang-iba na yung dating sa iyo. God, thank you. Pwede ba taas natin yung ating mga kamay? Can we pray? Hindi ko alam sinong kausap ko dito. Kayo na nandyan, nakikinig sa amin. Pwede mo taas yung kamay mo. Hindi ko alam, nasa sala ka ba? Nasa kotse ka? Nasa kusina ka? Hindi ko alam kung nasaan ka ngayon. But kasama ka dito sa usapang ito. At gustong-gusto ng Diyos na makilala mo si Jesus. Dahil siya lamang ang tanging paraan ng salvation. That He is our Savior, your Savior. Hallelujah. Kung ikaw hindi ka sigurado na tinanggap mo si Christ sa buhay mo, can you receive Christ today? Sumunod ka sa maikling panalangin at ikang magsabi, Panginoon, sige, sunod mo, patawarin mo ako sa lahat ng nagawa kong kasalanan. At sige, Lord, simula ngayon, ikaw na ang Panginoon ko at maging tagapagligtas ng aking buhay. Salamat, Panginoon, sa kapatawaran. Salamat, Diyos, ikaw ang nagbayad. Instead na ako ang ipinako sa cross, inako mo upang ako ay magkaroon ng buhay ng walang hanggan. Salamat, Panginoon, at sa salvation, that today I receive God from you. Okay na yun. At magpatuloy ka na sa Panginoon ng bagong buhay, ng bagong pananaw. At hayaan mong huwag ka nang maging katulad ng dati. Dahil kanina narinig natin that ang resurrection ni Christ ay merong pagbabago. May pagbabago, may pagbabago. Ako na lang manalangin. Panginoon, maraming salamat sa mga anak mo. Either nanonood sila or nandito, Panginoon, sa loob ng iyong simbahan. Diyos, at salamat, Panginoon, sa pagkakataon na mapagsimula sila, Lord, ng bago sa iyo. God, thank you for the assurance of salvation, Panginoon, na na-receive nila ngayong hapong ito. Well, thank you, God. Salamat, Diyos, sa presensya mo, and thank you for your word today, Lord. At salamat, Diyos, sa okasyon ng ganito, Panginoon, itong Sunday Resurrection, yung muli mong pagkabuhay, Lord, ay nagamit namin bilang salitaan at kwentuhan. At Diyos, thank you kasi na-enlighten kami, nagkaroon kami ng understanding, Lord, na ang salvation ay hindi ito lamang kung saan galing. Binayaran mo ito, Panginoon. At sadya mo ito, Panginoon, ay pinagkaloob sa amin sa hapong ito. Hallelujah. Pwede mo bang palapakan ng Panginoon? Kung ikaw ito, hallelujah. Welcome sa family of God. At sige, hayaan mo na mabuhay ka na kasama na ang Panginoon simula ngayon. Father, thank you. Hallelujah. Sige, can we worship the Lord? Hallelujah. Thank you, God. Hallelujah. In Jesus' name we pray. And everybody say amen. Sige po, awit tayo sa Diyos. Hallelujah. Come on, we sing. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared
the grave has no claim on me. Come on, one more time. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Yes, oh Lord, out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Jesus, Jesus, yours is the victory. Oh, hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. That has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Come on, we say hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. That has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Yes, oh Lord, Jesus Christ, my living hope. Come on, palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah, Lord, salamat sa hapong ito, Panginoon, Lord God. Lord, sa iyong papuri, parangal, O God, sa pangalan ni Jesus, ang lahat po'y magsabi ng Amen and Amen. Sige po, palakpakan po natin si Lord.